A day in our life as a full-time mom. So, araw-araw na lang talaga natin pinoproblema kung ano nga yung ating uulamin. Isa nga rin talaga ako na sumasakit nga yung aking ulo sa pag-iisip nga ng uulamin araw-araw. Diyos me. So for today's video ay magluluto ako ng aming pananghalian na masarap na ulam. Anyways, mga kamamshi, kapag bibili nga ako ng aming ulam ay hindi nga talaga ganun kadami. Dahil tatatlo nga lang din kami ang kakain, kaya naman ay nasasayang kapag bumibili nga ako ng napakadaming ulam. So ayun, at balik na nga muna tayo dito sa aking video at baka kung saan-saan pa nga mapunta itong aking pagbo-voice over. Bali, maglalaga nga pala ako ngayon ng buto-butong baboy. Bago ko pa nga yan nilagay ang saging na saba, pinalambot ko na nga muna yung buto-buto. Hindi nga lang basta-basta na pinalambot yan, kundi pinalambot ko nga yan ng napakalambot. Dahil mahirap nga kainin kapag nga matigas at para kang nakikipaglaban sa digmaan, Diyos me. So ayun, ang pamamaraan nga ng pagluto ko dyan ay ginisa ko na nga muna yung bawang at saka ng sibuyas. At saka sinangkotsa ko na nga ito sa pinalambot ko ngang buto-buto ng baboy. Bali, 3 baso nga ng tubig ang nilagay ko dyan. Di bali nang kaunti nga itong ating karne ng baboy, basta nga madami yung sabaw ay ayos na ayos na. Pagkalagay ko na nga ng 3 baso ng tubig, ay pinakulo ko na nga muna yan. Tsaka ko naman nga inilagay itong saba ng saging. Naglagay na rin pala ako ng tagpipisong paminta na laurel. Oops, at munting paalala, wag nating kakalimutan na kunin ang bala ng stapler. Palagi nating i-double check kapag ilalagay na nga natin ito sa ating mga nilulutong ulam. Dahil mga mami ay napakadelikado talaga niyan sa ating mga kalusugan. Lalong-lalo na nga sa ating mga anak. So ayun, at balik na tayo dito sa aking niluluto. Tapos na ang commercial. Charis. Lagay na rin pala ako ng asin at tansyameter nga lang din yung aking ginamit. Then after ko na nga makapaglagay ng asin, ay naglagay naman nga ako ng nor pork cubes. Kalahati nga lang yung aking nilagay at sobrang alat din naman kapag isang buot. Kaunti nga lang din itong aking niluluto. Nung malagay ko na nga yung nor pork cubes, ay naglagay naman nga ako ng buong paminta at medyo nakukulangan nga ako kapag laurel lang. Nung malagay ko na nga yung mga pampalasang sangkap, ay pinakulo ko na nga muna ito ng kaunting minuto lang. And after, ay chinek ko na nga muna itong saging kung malambot na nga ba. Maniba-niba na saging nga pala yung pinili ko at hindi nga hinog. Baka nga madurog ng gusto kapag hinog nga na saging yung aking ilalahok dito. Nang lumambot na nga yung saging na saba, ay nihulog ko naman nga itong pechay. Tinakpan ko nga lang ito at pakukuluan lang ng ilang minuto. Unting minuto lang talaga ang pagpapakulo ko dahil baka madurog nga yung pechay. Nung kumulo-kulo na nga ito, naglagay na nga ulit ako ng pampalasang sangkap. Nihalo-halo ko na nga ito para naman matunaw nga ito sa sabaw. Mga ilang minuto lang din ay luto na nga itong aming nilagang buto-buto nga ng baboy. Dahil hindi nga ako nakapag-almusal kanina, kaya naman ay nauna na nga akong kumain dyan dahil sobrang kumukulo na nga talaga itong aking tiyan. Sa school pa nga si Shane sa mga oras na yan, kaya naman nauna na nga akong kumain. Si housemate naman ay nasa labas at nag-aayos nga ng kanyang motor. At kain tayo mga maawe. Salamat po ama sa mga biyaya. So fast forward na nga ito at kinahapunan na nga ang ganap na to. Datnan ko nga si Shane at ang kanyang kalaro sa labas ng bahay. Lalaro nga sila ng Chinese garter at nanood nga ako. Sabi ko nga ay mas mainam na ganyan nga ang kanilang laruin kesa nga mag-cellphone maghapon. At hanggang dito na lang muna yung aking ganap.